Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga bagulang? Muli po, ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval na nag-aanyayang samahan po ninyo kami sa isang napakahalagang paksa sa ating pagtalakay sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay makakasama po natin si kapatid na Dindo Evangelista. Kapatid na Dindo, kumusta na? Maraming salamat po at mabuti naman po kapatid na Michael. At sa inyo po mga kaibigan, nakikiusap po kami sa inyo na muli po ninyo kami samahan ng kapatid na Michael sa gagawin pong pagtalakay. At muli, bago tayo tumalakay ay nakikisuyo tayo sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin na hindi ang ating layunin sa ganitong pagtalakay ay manira o manuligsa, kundi ang ating layunin ay maunawaan ng mga kababayan natin ang mga katotohanan o mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Tama po. Mga kaibigan, tuwing sumasapit po ang December 25, ay ipinagdiriwang po ng mga Katoliko at Protestante sa iba't ibang panig ng buong mundo ang tinatawag po nilang Christmas o Pasko. Ang okasyong ito ay kinasasabikan po at pinahahalagahan ng maraming mga tao. Ano po kayang dahilan? Kaya mahalagang talakayin natin, kapatid na Dindo, ayon sa pagtuturo ng mga Katoliko. Ano raw ba ang tinatawag nilang Christmas o Pasko? Ang babasahin natin, kapatid na Michael at mga kaibigan, ay isang aklat Katoliko po. Ang pamagat po ay Religion, Doctrine and Practice. Isinulat po ito ng isang paring Katoliko na si Francis B. Cassily. Sa page 409, sa wika na po natin ay ganito po ang nakasulat. Ang salitang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinatawag na gayon sapagkat sa araw na iyon, ang misa na umaalaala sa kapanganakan ni Kristo ay ipinagdiriwang. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa Disyembre 25. Mga kaibigan, ayon po dito sa binasa po nating aklat, ang salita po anyang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass sapagkat sa araw po na iyon ay isinasagawa po nila ang pagmimisa tuwing Disyembre 25 bilang pag-aalaala po sa kapanganakan ng Panginoong Kristo. Ito nga sinasabi nila bakit daw hindi tayo nakikiisa sa tinatawag nilang pagdiriwang sa kaarawan ng ating Panginoong Kristo? Birthday ni Kristo, bakit hindi tayo nakikiisa? Bawal bang mag-celebrate ng birthday? Yun ang tanong nila. Hindi naman po bawal yun, kapatid na Michael. Ang totoo, nagse-celebrate din po tayo. Ganun pala, bakit kapag ka-birthday daw ng ating Panginoong Kristo na lalong mahalaga, hindi natin ipinagdiriwang samantalang yung birthday natin ay inaalaala natin? Ba't hindi ba tayo nakikiisa sa tinatawag nilang birthday daw o kapanganakan ng Panginoon Kristo na December 25? Kasi po kapatid na Michael at mga kaibigan, marami pong questionable sa ipinagdiriwang nilang yan. Una po, yung petsa. Disyembre 25. Talaga nga po bang yan ang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo? Ikalawa, yung paraan po ng pagsasagawa nila ng pagdiriwang nito, ito po ba ay nakaayon sa itinuturo ng Biblia? Mga kaibigan, abangan po ninyo ang detalye niyan mamaya. Kung sabihin nila ganito, hindi ba tayo masaya, tayo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ipinanganak ang ating Panginoong Kristo? Masayang-masaya po tayo, kapatid na Michael, sapagkat dito po sa ating babasahin ng mga talata po ng Biblia, ay may idinulot po ang pagkapanganak sa ating Panginoong Kristo. Ganito po ang ating mababasa dito sa Lucas sa 2:11 at 13 hanggang 14, pakinggan po ninyo. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Napansin po ba ninyo ang ibinunga ng pagkapanganak sa ating Panginoong Kristo? Ayon po sa Biblia,
ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. O hindi ho ba napakasaya niyan, kapatid na Michael? Ang ipinanganak niya ay tagapagligtas. At ang totoo, kahit nga po yung mga anghel nagdiwang dahil po sa kasayahan. At batay sa talata ano ang dulot ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo? Nandun din po sa talata, ang sabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Ito lang napakasaya na po Di ba? Yung pagkapanganak sa Panginoong Kristo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon At ano Diyos. naman ang biyayang dulot sa kapakanan ng mga tao ng kapanganakan ng Panginoong Kristo? Ang sabi pa rin, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kung itanong nila sa ating ganito, bakit kaya mga kaibigan, ang pagkapanganak sa ating Panginoong Kristo ay may dulot na kapayapaan sa mga tao na kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos? Kasi kapatid na Michael, ang tao po ay naging kaaway ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung mo naging kaaway, nawala na po ng kapayapaan ang tao sa ating Panginoong Diyos. At ano po ang dahilan nito? Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan, dito po sa Kolosas, sa 1, ang talata po ay 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Kaya po naging kaaway ng ating Panginoon Diyos ang tao dahil sa ang tao po ay gumagawa ng kasamaan. At batay sa talata ng Biblia, mga kaibigan, hindi po ito opinyon. Ano ang nakatakda sa mga kaaway ng ating Panginoon Diyos? Kaya ang tao, kailangan niya ng kapayapaan sa Panginoon Diyos. Nakasulat po dito sa Ebreo, sa Gs 27. Wala nang natitira, kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Kaya talaga pong napakasaya po ng pagkapanganak sa ating Panginoong Kristo. Dahil sa pamamagitan po ng kanyang pagkapanganak, magkakaroon po ng kapayapaan ang tao sa Panginoon Diyos at maliligtas doon po sa sinasabing kaparusahang naghihintay sa mga taong masama. Kaparusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw po ng paghuhukom. Kaya ito ang tanong natin mga kaibigan. Anong ginawa ng ating Panginoon Kristo upang ang tao na naging kaaway ng Panginoon Diyos dahil nga sa kasalanan ay magkakaroon siya ang tao ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos? O pakinggan po ninyo mga kaibigan at ganito po ang itinuturo sa atin dito po sa Efeso sa 2:15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, inalis ng Panginoong Jesucristo ang pagkakaalit. Sino po ba ang nagkaalit? Ang Panginoong Diyos nagalit sa tao dahil ang tao po nasa paggawa ng kasalanan o nasa kasamaan. Tama, kapatid na Dindo. Naging magkaaway. Pero anong ibinunga nang maalis na ang pagkakaalit sa pagitan ng tao at ng ating Panginoon Diyos? Kung babalikan po natin, mga kaibigan, yung binasa po natin kanina, ang sabi po dito, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya nga po ang ipinanganak ay isang tagapagligtas. Baka may magsabi na ganito at marahil po ay yun din ang inyong iniisip mga kaibigan. Ganun pala. Bakit po hindi nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng Pasko o Christmas ng Iglesia Katolika at ng Protestante bilang pag-aalaala sa birthday daw o kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat kapatid na Michael at mga kaibigan, tangi po sa hindi po iniuutos sa Biblia na ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ang Christmas po o Pasko na ipinagdiriwang po ng mga Katoliko at Protestante ay isang kapistahan pong pagano bilang pagpaparangal po sa kanilang Diyos-Diyusan. Ang katunayan po niyan, may inihanda po kaming feature para po sa inyo. Panoorin po natin. Iba't iba ang anyo ng tinatawag nilang Pasko. Ang kinagis ng tradisyon na di umano'y siyang pinakadakilang araw
dahil kapanganakan daw ng tagapagligtas. Makikita ang anyo ng Pasko sa mga makukulay na ilaw, parol, Christmas tree, kandila, mga aginaldo, saganang pagkain at reunion ng pamilya. Maririnig ang himig nito sa mga awiting pamasko at palitan ng mga pagbati na maligayang Pasko. Gayunpaman, kung susuriin ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Katoliko at Protestante, ay marami ang bumabangong katanungan. Una rito, ang ukol sa tunay na petsa ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, maging ang paraan ng pagdiriwang nito. Ano nga ba ang pinagmulan ng tradisyong Pasko? Kung anong uring pagdiriwang ang tungkol sa tinatawag na Pasko na isinasagawa ng mga Katoliko at Protestante ay mababasa sa Handbook of Christian Feast and Customs na isinulat ni Francis X. Weiser sa pahina 61 sa wikang Filipino na. Nasabi na sa ilang pagkakataon na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Nakasaad din sa aklat na ito ang kanilang pinagbatayan kung bakit idineklara na maging Disyembre 25 ang petsa ng kapanganakan ni Kristo na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante. Mababasa sa Handbook of Christian Feast and Customs sa pahina 61 sa wikang Filipino na. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanang ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano 275 ay ipinagdiwang ang kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na yon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng araw at idinaos sa buong imperyo ang mga dakilang paganong pagdiriwang na panrelihiyon ng kultong Mitraiko. Malinaw na ang pagdiriwang tuwing Disyembre 25 ay piyesta ng mga pagano na ang ipinagdiriwang ay ang kanilang Diyos-Diyusang araw, Sol Invictus o ang hindi mapananaigang araw. Ang Disyembre 25 ay tinatawag din na araw ng kapanganakan ng araw. Sa panahong ito, idinaraos ang malalaking paganong pagdiriwang na panrelihiyon ng kultong Mitraiko. Hindi katakataka na sabihin ng may akda ng aklat na ang natibidad o ang araw ng kapanganakan ng Panginoong Sukristo na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante ay isang kapistahang pagano na isinakristyano. Kung bakit naman ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ni Kristo ay ibinatay na lamang ng Iglesia Katolika sa petsa ng isang kapistahang pagano ay ganito ang mababasa sa aklat na Smith's Bible Dictionary sa pahina 158 sa wikang Filipino na. Ang petsa ng kapanganakan ni Jesus at ang buwan at ang araw ay naging paksa ng maraming pagtatalo na walang anumang tiyak na kalutasan. Ang iba't ibang opinyon ay nagmungkahi ng halos bawat buwan ng taon. Sinasabi ni Tischendorf at Weisler na si Jesus ay maaaring hindi ipanganak bago ang unang araw ng Enero at iminungkahi ang Pebrero bilang malamang na petsa. Sinasabi ni Greswell na maaaring Abril 5 o 6 ang kanyang kapanganakan. Ipinalalagay ni Dr. Robinson na ito'y hindi lalampas sa taglagas na ab urbe condita 749 o 5 BC. Itinakda ni Lardner ang petsa sa kalagitnaan ng Agosto o kalagitnaan ng Nobyembre ab urbe condita 748 o 749 o 4 o 5 BC. Sinasabi ni Wiener, Idler at ang iba pa na 747 o 4 BC. Sinasabi ni Dr. Wordsworth na sa tagsibol ng 749 o 5 BC. Sinasabi ni Clemente ng Alexandria na inilagay ng iba ang araw sa Abril 20, ang iba ay Mayo 20, ang ika-25 ng Disyembre bilang kaarawan nagmula sa mga tradisyon ng ika-4 na siglo. Sa makatwid,
ay ibinatay na lamang ng Iglesia Katolika sa petsa ng isang kapistahang pagano. Ang di umano ay araw ng kapanganakan ni Kristo dahil ayon sa mga nagsipagsuri ay hindi matiyak kung kailan talaga ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Bukod sa petsa ng di umano'y kaarawan ng Panginoong Hesukristo, kinuha rin sa pagano ang gawaing iniuugnay nila sa Kapaskuhan. Mababasa sa The Two Babylons or the Papal Worship na isinulat ni Alexander Hislop sa pahina 97. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya, sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa Kanya ang magkaroon ng mga sinindihang kandila sa Kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Ayon sa aklat na ito, ang mga kandila na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya. Ang Christmas tree ngayon ay lubhang pangkaraniwan na ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Ito'y mababasa sa Collier's Encyclopedia, Volume 6 sa pahina 404. Ang ilan sa mga otoridad ay itinuturing ang Christmas tree na isang namamalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinataluntun ito sa matandang Roma at Ehipto. Ang mga aklat kasaysayan na rin ang nagpapatunay kung gayon ng isang kinagisnang tradisyon na ipinagdiriwang ng mga nagpapakilalang Kristiyano tulad ng di umano'y Pasko ay nag-ugat at patuloy na nababahiran ng paganismo. Mga kaibigan at mga magulang, ito po ang dahilan kaya hindi po kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po kami nakikiisa sa pagdiriwang ng tinatawag na Christmas. Hindi po iniuto sa Biblia na magkaroon ng selebrasyon o pagdiriwang ukol sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. At ang Christmas, pansinin po ninyo, na tinatawag nila, ay isang paganong pagdiriwang bilang pagpaparangal sa Diyos-Diyusan. Kaya kapatid na dindo, sa bahagi ito, baka naman ito ang iniisip at sinasabi ng ating mga sumusubaybay, wala naman daw sigurong masama na kung ang gawain sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, lalo't iniuukol sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo o may kaugnayan sa Diyos, ay nakaugnay sa gawaing pagano. Total paglilingkod naman sa Diyos eh. Maganda yung layunin nila, no? Kaya lang po, yung paraan kung paano nila ginawa yun. Hindi po tayo ang sasagot, kapatid na Michael at mga kaibigan, kundi ang Biblia pong muli. Ang katunayan ay may mababasa po tayong ganito sa Biblia. Dito po sa Efeso, sa 4:17 hanggang 18, pakinggan po ninyo nakasulat. Kaya't ito ang masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng Biblia. Tungkol po sa mga pagano, walang kabuluhan ang iniisip at hiwalay po sa buhay na mula sa Diyos. Kaya ito ang tanong at dadalangan natin, kapatid na dindo, alang-alang sa mga sumusubaybay sa atin, sa ganyang kalagayan, yung pagsamba, paglilingkod, may kaugnayan sa gawain ng mga pagano. Maliligtas ba? Maliligtas ba ang gayong mga tao? Biblia pong muli, pakinggan po ninyo. At ganito ang itinuturo po sa atin. Sa pahayag pong muli ni Apostol Pablo, dito po sa Efeso, sa 2:11 hanggang 12. Alalahanin ninyong kayo'y dating mga pagano. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan.
Mga kaibigan, ang mga pagano po, ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa amin. Walaan niyang Diyos eh. At wala pong pag-asa sa kaligtasan. Kaya, ang tutulad po sa kanilang mga maling gawain, lalo na nga po ang may kaugnayan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan, tulad po nung napanood nyo kanina, na paganong pagdiriwan ng kultong Mitraiko, malaking kasalanan po sa Panginoon Diyos yun. Hindi po ikababanal. At manapa po ay ikahuhulog po yun sa walang hanggang kaparusahan. Kaya dahil sa hindi naman iniutos sa Biblia na ipagdiwang ang birthday ng ating Panginoon Kristo, sapagkat hindi naman nakatala sa Biblia kailan yung exact date ng kanyang kapanganakan. Tama Kung po. gayon, mga kaibigan, alin ang iniuutos sa Biblia na alalahanin ng mga tunay na Kristiyano o mga alagad ng ating Panginoon Kristo? So, pakinggan po ninyo. At ganito po ang ating mababasa dito sa unang Korinto sa 11:23 hanggang 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang binabanggit po rito, mga kaibigan, na pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro ay ang banal na hapunan na isinagawa po ng Panginoong Jesucristo kasama po niya ang kanyang mga apostol bago po siya mamatay. Ang sabi po niya, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Batay din sa talata, bakit ang iniutos ng ating Panginoon Kristo na alalahanin ay ang kanyang kamatayan, kapatid na Dindo? Kasi yan po ang layunin o dahilan ng kanyang pagkapanganak. Mga kaibigan, ang mamatay para sa ikaliligtas po ng maraming tao. Dito po nagkaroon ng kabuluhan ang pagkapanganak sa kanya. At para lalo tayo maintindihan ng mga sumusubaybay sa atin, kumbaga po sa isang bayani, mga kaibigan namin, nang siya'y mamatay, ay doon niya natugunan ang kanyang pagiging bayani. Mga kaibigan, napakahalaga po. Ipinagdidiinan po namin yun. Napakahalaga po para sa amin ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Subalit, para po pakinabangan ito ng tao, kailangang kabilang siya, ang tao, sa mga nagtamo ng kapayapaan sa Panginoon Diyos, na alis sa kalagayang kaaway, kundi kasundo na ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa bahagi ito, kapatid na Dindo, mahalagang talakayin natin, paano ba makikinabang ang tao sa kapayapaang dulot ng ating Panginoong Kristo? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang pahayag po sa atin ng Biblia dito po sa Efeso sa 2:15 hanggang 16. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo dito sa talatang ating binasa? May sinasabi na sa ganituan niya, ginagawa ang kapayapaan. Bakit po may kapayapaan na? Sapagkat inalis na po niya ang pagkakaalit. Sino po ba yung nagkaalit? Ang tao at ang Panginoon Diyos. Pag inalis na ang pagkakaalit, kaaway pa ba o kasundo na? Kasundo na po, kapatid na Michael, sapagkat ang sabi nga kanina, ay papagkakasunduin silang dalawa. Ano? Kaya may kapayapaan na eh. Pero saan po ginawa yung pagkakasundo? Ang sabi po, doon sa nilalang ng Panginoong Jesucristo
na isang taong bago. Ito marahil ang itinatanong ng ating mga kaibigan. Alin ba yung tinutukoy na nilalang ng Panginoon Kristo na isang taong bago na ang ibinunga nun, ang tao ay naging kasundunan ng ating Panginoon Diyos? Nasa Biblia po yan, kapatid na Michael. Mga kaibigan, ganito ang ating mababasa dito po sa Kolosa sa 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Mga kaibigan, ang isang taong bago po ay binubuo ng ulo na si Kristo at ang katawan po niya ay ang iglesia. Kaya napakahalaga po ng iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat kung naalaala po ninyo doon sa ating binasa kanina sa Efeso 2:16, dito po papagkakasunduin o ipinakipagkasundo ang tao sa ating Panginoon Diyos. Ang problema ngayon, napakaraming iglesia o relihiyon na tinatawag ngayon kapatid na dindo na iglesia rin daw sila. Opo. Kaya batay sa Biblia, mayroong bang pangalan? Tiniyak ba ang pangalan ng iglesia na pinangunguluhan at katawan ng ating Panginoon Kristo? Ganito po ang ating mababasa dito po sa Roma sa 16 at ang talata po ay 16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan, ang iglesia po na katawan ng ating Panginoong Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, dito po matatamo ng tao ang kapayapaan sa ating Panginoon Diyos. Dito po mapapakinabangan ng tao ang dahilan ng kapanganakan at kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kung itanong nila sa atin ay ganito, bakit sa iglesia ni Kristo, dito matatamo ng tao ang tunay na kapayapaan sa ating Panginoon Diyos? Ano bang katangian, uniqueness nitong tunay na iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo. At ganito po ang ating mababasa dito po sa Biblia na isinalin po ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Dito po sa Gawa 20:28, ganito ang nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang katangian po ng iglesia ni Kristo, ito po ay tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Kristo. At batay nga po sa Roma 5:9, hindi hubat ang nakinabang sa dugo o buhay ng ating Panginoong Kristo ang napawalang sala at tiyak na maliligtas sa puot ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang iglesia ni Kristo po ang nagtamo ng kapayapaan na dulot po ng pagkapanganak sa ating Panginoong Kristo dahil napatawad na ipakipagkasundo na po sa Panginoon Diyos sa pamamagitan naman po ng kanyang kamatayan. Kaya makaaasa po sa kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Kaya sa lahat ng mga inabot nitong ating palatuntunan, mga kaibigan, nawa po ay nakatutulong po kami sa inyong ginagawang pagsusuri para po maunawa ninyo kung ano ang dalisay na mga aral ng ating Panginoon Diyos na maghahatid sa atin sa tunay na paglilingkod at sa pagmamana po ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Pinakahahangad po namin na ang ganitong palatuntunan ng Iglesia ni Kristo ay lalong magpatibay sa pananampalataya ng mga kaanib na sa Iglesia. At sa panig po ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia, hindi po kami nagsasawang manawagan sa inyo, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo. Welcome po kayo mga kaibigan, welcome po kayo. Kung wala kayong kakilala na kaanib sa Iglesia, magtungo kayo ng personal sa aming sambahan at hanapin po ninyo ang mga kapatid naming ministro at ministerial workers para kayo ay magtanong o magsuri sa mga aral po ng Biblia na amin pong sinasampalatayanan. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay sa aming palatuntunan at dalangin po namin na laging ibiyaya at igawad ng Panginoon Diyos ang katiwasayan sa ating buong sambahayan.